Good day guys, Mark here again at welcome ulit sa ating vlog. Ngayong araw, tuturo ko po sa inyo kung paano kabit ng twin horn sa kahit anong sasakyan with relay po. Ito, yan. So ituturo ko sa inyo paano magkabit ng twin horn. So in my case, hindi ko ito ikakabit kasi as most of you guys know, na po ako, Denso na twin horn. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya ikabit, paganahin basically at i-wire. Papaliwanag ko sa inyo kung saan ikakabit yung mga wire nung sa relay at kung bakit. Okay? So ang ikakabit natin guys, ito is 2 terminal. And alam nyo naman na ang Toyota Rush or most of Toyota cars ay single terminal lang po ang busina. So ngayon ipapakita ko sa inyo paano magkabit ng 2 terminal na horn with relay sa mga Toyota. Mas madali pong magkabit ng ganito pagka 2 terminal na po by default ang busina nyo. Okay guys, so bago tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button for other DIY videos and product reviews po. So, para po sa DIY na to guys, ang kailangan nyo lang po ay, socket wrench, size 10 and 12. Tapos, syempre, yung gagamitin yung busina, yung relay. Tapos, depende sa location ng stock na wire nyo ng horn. So, kung kinakailangan is, mag-ready na rin po kayo ng wire. Okay? Ngayon, simulan na natin guys. Ipapakita ko sa inyo paano paganahin at i-connect ang 2 terminal horns sa single terminal na setup. Okay, so guys, ito yung aking Denso na snail horn. Ang gagawin ko is alisin ko muna yung connection niyan at yung nandito sa harap para yung ikakabit nating busina ngayon is yun lang yung maririnig yung tutunog. Okay, so guys, unahin na natin yung body ground which is ito or yung negative. Hanapan nyo ng pwesto na closest or basically free from paint. So hopefully yung napili ko is enough na para maging body ground. So ito yon. Ngayon ang gagawin nyo lang is higpitan nyo. So, take note guys, hindi ko naman talaga ikakabit yung busina kasi nga naka-denso na ako na snail horn. So, this is for tutorial or demonstration purposes lang. Okay. So, pag mahigpit na yan, ang gagawin nyo is ilagay nyo na siya sa isang side or isang terminal ng busina. So, in my case, ito. Ngayon, yung relay na. Okay? So, yung relay, ang ilalagay natin, itong blue is dito sa isang side ng terminal sa busina. Okay? Ngayon, yung number 85, kung matatandaan nyo, sinabi natin is dapat sa negative side ng terminal yan. In my case, single terminal lang ang ating sasakyan. So, ang mangyayari dyan is dito yan sa negative side ng battery. So, before that, yung number 86 muna. So, yung 86, ito yung sa positive. So, ikakabit lang natin to guys dito sa stock na harness ng ating Toyota Rush. Mahirap siyang shoot. Ayan. Mahirap i-shoot. Medyo masikip kasi guys eh.
Hirap pagka malaki yung kamay. Yun. Okay. So, pag na-shoot nyo na yung isang terminal sa yung number 86 dun sa stock na harness ng inyong busina, ang mangyayari na lang guys is etong negative basically dito sa negative side ng battery. So, sisiksik lang muna natin siya dyan. Again, this is just for demonstration or tutorial purposes. So, yung isa, yung pulang wire is a positive. Also guys, pag magkakabit kayo nito, I would suggest na yung pulang wire, lagyan nyo yan ng fuse closest dun sa battery para just in case na mangat-ngat or madamage is puputok lang yung fuse at hindi siya magkukos ng sunog. Ngayon, again, ulitin ko lang bago natin i-test. This setup po is para sa mga single terminal na setup. So, again, yung number 85 sa negative, yung nakalagay naman dyan 12 volts. Direct yan dito sa battery. Ito yung pulang wire. Tapos yung, ano ba to? Yung number 87, yun po yung 86, yun po yung nasa stock na harness ng busina. Tapos ito po 87, ito po yung sa what do you call this? Dun sa positive side or sa isang terminal ng busina. At syempre itong black na wire is sa body ground or sa negative. Okay? So ang buong sasakyan kasi is negative yan by default or earth kung tawagin. So, ngayon, ito-testing natin kung working yung setup natin. Okay, so guys, ayan, nakita nyo na working yung ating setup. Again, for the last time, ipapaliwanag ko po kung paano yung connection ng inyong mga relay. Okay? So, simulan natin sa number 85. Okay. So, sa 85, ito yan. So, pagka single terminal ang setup nyo, kagaya nung sa akin sa Toyota, sa negative side siya ng battery ilalagay. Okay? Pero, kung ang setup nyo is 2 terminal by default, yung harness nyo sa busina, dun siya sa negative side ng busina. So, color-coded naman yan. Usually, ang negative is solid black at yung positive ay either pula or black with stripe ng puti. Okay? So, ganun usually ang color coding yan. So, dun nyo ilalagay to sa negative side ng terminal, etong number 85. So, etong 12 volts, ayan, 12 volts or yung 30 ampere na nakalagay, eto yan, 12 volts direct sa battery. So, next, number 86. Etong number 86 is, saan ba yan? So, yung number 86, eto, dun yan sa, kung single terminal ka, dun mo lang ilalagay siya sa harness. Pero kung 2 terminal yung iyong harness, dun siya sa positive side ng busina. Okay? Next, ito, or positive side ng harness ng busina. Okay? Hindi sa busina. So next, etong number 87, which is etong blue, yan. So yung 87 na yan ay sa isa sa side ng busina ninyo. Okay? So, it doesn't matter kung saang side, basta make sure na kung saan nyo ilalagay yung positive ng isang side sa busina is ganun din sa kabila. Okay? Next, yung syempre, yung negative, wala na dyan sa relay. Okay? Ang negative is eto. So, yung negative, nakakabit yan sa body. Sa body ground. Ayan. So, yan yung earth. Ito is for single
terminal use or dual terminal. Kasi nga, ito, ang difference lang naman ng dalawa is etong number 85, instead na sa battery is dun siya sa stock harness ng busina ng sasakyan niya. Okay, so halimbawa naman, ang busina nyo is hindi dual terminal, single terminal lang kagaya ng sa akin na Denso. So kung gusto nyo siyang palakasin at gamitan ng relay, ang gagawin nyo lang is i-disregard nyo na to, yung negative. So yung 86 dun pa rin, or yung 85 dun pa rin sa battery. Pero ang difference ngayon is yung etong blue, instead sa isang side lang siya, basically dun na lang siya sa terminal ng busina nakakabit. So kagaya niyan, yung blue sa busina, tapos yung number 86 dun pa rin sa stock na harness ng busina nyo, and yung pula sa positive na battery. Okay. Okay guys, so bago ko i-finish yung setup ng aking busina or tapusin, ipapaliwanag ko ulit kung paano yung connection sa single, terminal na configuration at dual. Okay, dual pala to. So dual at sa single. So yung sa akin, single terminal yan. So pag single terminal, yung harness nyo, ang gagawin nyo is sa relay, sandali, relay. Okay. So sa relay guys, ito, number 85 is sa negative terminal po ng harness ng busina. Okay, so ito po yon, yung 85. Yung 86 naman guys, ito is sa positive naman yan ng harness ng busina. In my case, ayan. Ngayon, itong 12 volts, yan, yung 30 amperes na nakalagay, or yung 30, 12 volts, dito yan, yung pula, direct sa positive side ng battery. Okay? Next, ito namang 87, yung 87 is sa busina naman yan, or in our case, isa sa terminal ng busina. Pag dual kayo, kung single naman, direct lang yan sa busina. Ngayon, sa syempre, yung negative side or yung isang side ng busina pag dual is dito naman yan, yung itim, ikakabit nyo sa isang side like that, and then ito, ikakabit nyo sa body. So kahit saan na sa tingin yung mas maganda kung walang paint, 'di ba? Kung merong paint is manifest para maganda yung contact. Okay? So pagka single terminal naman yung setup nyo, hindi nyo na kailangan nito. Okay? So disregard nyo na to pag yung busina nyo ay single terminal. Pag dual, kakabit nyo lang sa negative and sa body ground. Okay? And also, ang difference ng dalawa, etong 85, pag single terminal ka, syempre wala ka naman pagkakabitan na harness, sa negative side siya ng battery. So dito. Okay? So, ganun lang kadali. Again, guys, pagka also, pag halimbawa lang, hindi abot yung wire ng harness, ay ng relay, kung magdudugtong kayo, wag kayong gagamit ng speaker wire ha. Ang gamitin yung wire is at least gauge 16 na copper. Okay? Kasi pag sobrang nipis is iinit po yan at baka mag-cause pa po ng sunog. And also, itong 12 volts na wire, yung naka-direct sa battery dito, mas maganda kung lalagyan nyo siya ng fuse as close as possible sa wire na to, para pagka nag-short, pag pumutok na yung fuse na yon, is itong mahabang wire na yan is wala ng power. So kahit dumikit siya kahit saan dyan, hindi magkukos ng sunog. Okay? So pag meron kayong tanong, kung halimbawa naguguluhan kayo sa explanation natin, mag-comment lang kayo para mas ma-explain ko ng maigi sa inyo. Okay. So guys, yung sa akin and yung relay is kinabit ko na lang dun sa ano ko sa Denso. Syempre, sayang yung busina ko, 'di ba?
And working na siya. Sobrang lakas. Sandali. Sige, i-sound check natin para marinig nyo. Iwanan ko kayo dito guys ha. Ibubusin ako lang saglit. So, ayun guys. Kung narinig nyo, sobrang lakas. Ayan. So, nakarelay na yung ating Denso na snail horn using dun sa sinabi ko sa inyong configuration na wiring. Okay. Ayan. So, kung naguguluhan kayo, yun nga, mag-comment kayo para masabi ko sa inyo kung ano yung connection niya or paano siya i-connect. Depende nga kung ano yung klase ng busina na gamit mo and also yung configuration ng harness ng inyong busina. And yun lang guys, sana nagustuhan niyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button at also yung notification bell para ma-update po kayo pag mag-upload po tayo ng bago. And for car parts and accessories po, please do visit my Shopee store. Link po nasa description section sa baba. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama today at kita-kits po tayo sa susunod nating video.